Magtatanong ako ng ilang bagay. Nang pinapunta mo akong maging undercover, alam mo namang pagkakakilanlan ko. Oo. Sa gym, binigyan mo ako ng misyon at binigyan ng mataas na bayad. Oo. Ang aksidente sa kotse, ikaw bang may gawa nito? Hindi. Pero, may kaugnayan sa akin. Shimshon, sasabihin ko sa'yo. Maswerte araw mo ngayon. Pinatay mo mga magulang ko. Hindi na kita pala ng sa susunod. Nanfeng, ano nangyari? Wala naman. Dadan ko si Nanfeng. Wen Yuan, paano mo nalaman na nandito ako? Tinanong ko si Xinglan. Wala kong sinabi kung nasan ako. Umalis na tayo. Kuya, sasamahan ko si Nanfeng. Nanfeng, ayos ka lang ba? Bakit parang hindi magandang mukha mo? Ayos lang ako. Narinig ko kanina na sinabi mo kay kuya ko na hindi mo siya palalampasin. Bakit mo siya hinaharap? Wala, nagkamali ka lang dinig. Ito, huwag mong kalimutan sa susunod. Kahit saan ka pumunta, dalhin mo palagi ang cellphone mo. Kasi nag-aalala ko kung hindi kita mahanap. Kasi, nagmamadali ko kanina. Ayos lang, basta sa susunod, huwag mo nang kalimutan. Ate, may sasabihin ako sa'yo. Ano nangyayari? Mukhang nagmamadali ka. Ate, may sasabihin din ako sa'yo. Pero kailangan mo manatiling kalmado. Ano nangyari? Nakita ko na kung sino totoong may kasalanan sa aksidente noon. Sino? Si Chimo Chuan. Tingnan ko ang CCTV nung nangyari ang aksidente. Nasa paligid lang ang sasakyan niya. Ate, hindi ba sinabi ko sa'yo na... Talaga si Chimo Chuan. Malinaw ko na-verify. Walang iba kundi siya. Ate, pero kami at ang mga magulang natin, hindi pa nakikita si Chimo Chuan at wala rin kaming ginawa laban sa kanya. Kayo ay naging biktima. Dahil sa kanyang negosyo, kayo ay naging target. Ate, hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan. Kailangan mo lang tandaan na pinatay niyang mga magulang natin at ang nagdulot sa'yo ng ganitong kalagayan ay si Chimo Chuan. Iyon lang, sapat na. Anong gagawin natin ngayon? Magsusubong pa tayo sa mga pulis? Hindi pwede. Kulang pang ebidensya. Kailangan ko lang magpakasasasi para makakuha ng mas maraming ebidensya. Ate, huwag ka na saan kumilos mag-isa. Magpatawag ka na ng pulis. Natatakot ako sa ginagawa mo. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Kung mayroon kang sasabihin sa akin sa hinaharap, sumulat lang ako ng kunting tala. Maaaring may kamera din sa bahay na ito. Bakit siya nandito? Hello? Sa wakas, sinagot mong telepono. Anong ginagawa mo? Akala ko patay ka na. Attorney Sia, hindi ba pwede akong hintayin ng kaunti? May nangyari lang sa bahay ng nakaraang araw. Wala ako sa Yesheng. Ano, bakit mo ko tinatawagan? Tungkol sa aksidente sa sasakyan. Miss Sia, hindi ba sinabi ko na sa iyo nung nakaraan?
Kung susuriin mo pa ng gusto, hindi na ito na sa aking kakayahan. Ito na ang C-Family. Sino ba sa kanila ang pwede kong kausapin? Aabalahin ko ba sila? Hindi ko ba nasabi sa'yo dati? Nung araw ng aksidente ng aking mga magulang, nakita ko isang lalaki na may peklat sa mata. Oo, bakit mo nga pala nasabi yan ngayon? Kanina, habang naglalakad ako sa mall, para bang nakita ko siya. Aling mall? Sa Zengda International. Sigurado ka ba na siya yon? Kahit maging amo siya, makikilala ko siya. Pagkatapos ng lahat, siyang pumatay sa aking mga magulang. Paano hindi ko siya makikilala? Dapat naman akong mag-report sa mga pulis? Wag! Wag ka muna mag-report. Bakit hindi? Ito kasi, ayaw ko lang gisingin ng kalaban. Bukod pa rito, wala ka rin tiyak na ebidensya, di ba? Sige, may kaunting gagawin pa ako. Sa susunod na lang tayo mag-usap, okay? The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Wen Yuan, Bakit medyo na late ka? Nasa kwarto ka na pero hindi ka pa rin natutulog. bira kang uwi ng ganito ka-late. Medyo nag-alala ako, kaya hindi ako makatulog. Malaki na ako. Bakit ka pa nag-aalala? Ikaw, buntis ka pa naman. Matulog ka na ng maaga. Dapat mong tandaan na kailangan mong ipanganak ang isang malusog na sanggol. Nagpunta ka sa isang pagtitipon? Uminom ka ba? Kaunti lang. Alam mo naman, wala akong lakas sa pag-inom. Hindi ba kagabi sinabi mo sa akin na dapat ako mag-focus ng higit sa kumpanya? Ngayon, kasama na kita at ang sanggol. Hindi ko pwedeng hayaang maliitin ako ni Papa. Wen Yuan, may gusto kong sabihin sa'yo. Ano yon? Sabihin mo. Habang namimili ako sa mall kanina, nakita kong lalaki na may peklat sa mata na nakita ko nung araw ng aksidente ng pamilya namin. Talaga? At pagkatapos? Hindi ako agad nag-react. Nang maalala ko na, wala na siya. Hinahanap ko siya sa buong mall, pero wala na. Baka nagkamali ka lang ng pagkakita. Kahit maging amo siya, maaalala ko siya. Nag-report ka na ba sa pulis? Hindi pa. Pero, nag-iisip ako kung dapat na ba akong mag-report sa mga pulis. Pero isang sulyap lang naman ang nakita mo. Hindi pa sigurado. Wala rin akong na-report sa pulis. Basta't nandito siya sa Yes City. Sigurado kung mahanap ko siya. Wen Yuan. Wen Yuan. Anong iniisip mo? Wala naman. Iniisip ko lang kung may magagawa ba akong para makatulong sa'yo. Hindi na kailangan. Ang mahalaga, nandito ka sa tabi ko. Pinakamaganda pa rin itong pinakaakma sa'yo. Maganda nga ito. Bakit hindi mo subukan? 2 linggo pa ang hihintayin. Baka hindi na akma sa waist mo. Hindi na kailangan. Kausap ko ng tindang kanina. Sabi ko na sa kanila na baguhin ayon sa pinakabagong sukat ko. Mabuti. Kuya! Kuya, sa araw ng kasal namin ni Nanfeng, gusto ko ikaw ang best man. Nambabastos ka ba? O tinutukso mo lang ako? Sa kasal natin. Hahanap lang tayo ng iba. Hindi ba ayos yun? Pareho naman tayong pamilya. Ang gaya ni Wen yung sa pag-arte. Muntik niya ako maloko. When you won, sana lahat ng sinasabi mo ay galing sa puso mo. Sayang lang. Tulad ng pagkabata mo, lahat ng sinasabi mo ay may halong pagkukunwari. Hindi ko rin alam kung bakit maraming maling akala sa akin ng kuya ko. Hindi pinigil ni Ling Chiyo ang bata. At lihim niyang ipinanganak ang bata. Nagpagawa ko ng DNA test at hindi siya anak ni Wen Yuan. May sakit nga ang anak ko, narinig ko lang din. Kaya nung araw na nagalit si Ling Chiyo sa bahay, may ibang tao din sa likod niya. Tama, nagkamali tayo ng akala sa kanya. Ay, nagkamali nga tayo at hindi lang yon.
Sinasabi mo, nung araw na yon. Nung araw na nagkaroon ng aksidente, wala naman sa silid ng kanyang ina ang pangalawang anak ko, kundi natutulog siya sa silid ni Manager Zhang. Hindi ba ikinulong niya si Wen Yuan sa banyo? Nung araw na yon, napansin ko na sa pisngi ng pangalawang anak ko may marka mula sa bamboo mat at nakapagtataka bakit ang tagal bago mawala. Ngayon ko lang naisip, nawala rin siya sa silid noon. Nagkamali ako sa kanya, matagal na rin. Sa tatlong anak ninyo, ang pangalawa ang pinakamay kaya, pinakamatibay at pinakamasipag. Kaya nga, tinawag kita ngayon. Kailangan mo muling pagplanuhan na magiging tagapagmana ng kumpanya. Si Yunfeng, matalino pero walang kakayahan. Hindi kayang pamunuan ng kumpanya. Si Wen Yuan naman, sa pagmamahal ng kumpanya, sobrang layo niya sa pangalawa. Anong ibig mong sabihin? Ang pangalawa, maingat, may pananagutan, napakatalino, malawak ang pananaw, at likas na pinuno. Makakatiyak ako kung ipapasa ko sa kanya ang kumpanya. Opo, Mr. C. Kapag nakapag-desisyon na kayo, sa anong araw pupunta sa aming law firm, ihahanda ko ang testamento para sa inyo at rerepasuhin nyo kapag nandyan na. Pagkatapos na lang nagkasal ang anak ko. Sige, aalis muna ako. Kuya, ano nangyari? Wen Yuan, kanina, habang nasa study room ako, narinig ko ang sinabi ni Papa kay Atty. Gao. Kuya, bakit ka pa nakikinig sa kanilang usapan? Kapatid, kapag sinabi ko sa iyo narinig ko, hindi ka na magiging kalmado. Ano bang malaking bagay na yan ang papagulo sa kuya ko? Gusto ni Papa na gumawa ng testamento at ipasa kay Mushuan ang posisyon. Talaga ba? Dapat mo rin alam ang patakaran ng kumpanya. Kung sino ang chairman ng grupo, ang hawak niyang shares ay mas mataas kaysa sa lahat ng shareholders. Ibig sabihin, ipapasa ni Papa ang karamihan ng shares sa kanya. Sa anak niya sa labas. Kuya, huwag kang mainis ng ganyan. Mawawala ang kumpanya sa anak na yon. Naiintindihan mo ba? Wen Yuan, dapat gumawa tayo ng paraan. Dahil desisyon na yun ni Papa, bakit pa natin siya pipigilan? Hindi ba? Hahayaan na lang natin ang anak na yun na maupo sa posisyon? Nasa ibang lugar si Mushuan. May sapat pa na oras. Anong ibig mong sabihin? Kuya, huwag ka muna magalit. Babalik lang ako sa kwarto. Wen Yuan! Ipaliwanag mo! Makipag-usap ka muna kay kuya. Wala namang espesyal. Gusto ko lang itanong kung maitutulong ba siya para sa kasal natin. Siguro pag-iisipan niya. Makalipas ang ilang araw, ikakasal na tayo. Magpahinga ka na mabuti sa mga araw na ito at magiging pinakamagandang bride sa buong mundo. Nanfeng, bukas ng kasal natin. Hihintayin kita para sunduin. Good night. Matulog ka ng mahimbing. Good night din. Ay ate, ang konin niyo Bukas na pala ang kasal. Ang araw-araw na magkasama, nagiging mahirap iwasan. Pumasok na tayo. Ate, alam nangyari sa itsura mo? Isang gabi lang hindi kita makikita. Ang OA mo naman, pumasok na tayo para matulog. Hello? Siya, Nanfeng. Bukas, huwag mong pakasalan si Wen Yuan. Mr. C, ulit na lang ito. Naboboard ka ba? Hindi siya ang Wen Yuan na nakikita mo. Mula pagkabata, magaling na siyang magpanggap. Hindi siya ganun kasimple. Mr. C, kung wala na iba pang pang-usapan, magpapahinga na muna ako. Ginagamit ka niya laban sa akin. Siya, Nanfeng, marami kong sasabihin sa'yo. Galing ako mula sa Jusheng. Hintayin mo ako. Ate, bakit hindi ka pa tutulog sa ganong oras ng gabi? Wala naman. Matulog ka na muna. Sige.
Siya Nanfeng, hugas. Huwag mong pakasalan si Wen Yuan. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Ate, bakit wala pa si Wen Yuan? Pwede bang lumabas ka muna? Si Shimushuan, nakita mo ba siya? Wala rin. Tama. Sa napakalagang araw na ito, wala rin si Shimushuan. Nung nakarang pagkakataon sa kotse niya, naglagay ako ng listening device. Bakit walang signal na natatanggap? Kanina mo nilagay ang listening device sa kotse. Nawala ng software sa telepono mo. Ngayon ay maayos na. Shinlan, ang narinig ko ba ngayon ay replay? Oo, magsisimula sa araw na nilagay mo ng device. Hanggang ngayon, kukunin ang mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa'yo. Young madam, magsisimula ng rehearsal sa kasal. Tara na! Ang magandang bride ay dahan-dahang papalapit sa atin. Parang diwata na bumaba mula sa langit. San hindi makapagsalita si Wen Yuan tungkol sa isang bagay, pinilit kong pumunta sa kotse mo. Hindi mo alam na may mga taong nakikinig mula sa kabila. Mag-ingat ka, nasa bahay lang naman ako. Mukhang hindi na ako makapaghintay. Bride, tumayo ka dito at harapin ang iyong groom. Dapat, tanggalin na yung bastos na yon. Third young master, maaari niyo bang ikwento sa amin ang romantikong love story ninyo ng bride? Nang una ko nakita si Nanfeng, nahulog ng loob ko sa kanya. Anong plano mo para hanapin siya sa pagkakataong ito? Dapat mawala ng bastos na yan. Matagal na kami nagsasama. Sa akin at kay Nanfeng, unti-unti kaming umiibig dahil sa tagal naming pagsasama. Nagkakantig talaga! Ang bagong kasal, sobrang saya na halos hindi na makapagsalita! Paano siya alisin? Maraming paraan. Depende kung alin ang simple at malinaw. Sige, sabihin mo lang sa akin. Sa tingin ko, magiging masaya tayo. Kahit na itong gamitin mo. Gayunpaman, itong pinakamahirap mo na bantayan. Ito rin ang pinakapakipakinabangan. Ngayon, pwede nang halikan ng groom ang kanyang asawa! Sa araw ng kasal, ipapadala siya sa Gusing para sa isang business trip. May pagtatayo ng isang bagong kalsada patungo sa lungsod. Ang malalaking dump truck ay nasa lahat ng dako. Ang sasakyan ni Mushan sa araw na yon, ito'y babangga sa malaking dump truck. Nanfeng, mahal kita. Ate, wala pa namang sumasagot sa telepono? Maaaring may nangyari sa kanya. Shinglan, tulungan kong makaalis dito. Ano nangyari? Nanfeng, na-aksidente ang kuya ko. Nasa ospital siya ngayon. Pasensya na. Maring pansamantalang ipahinto muna ang kasal natin. Nangyari ang aksidente? Oo, Grabe ba? narinig ko ang sasakyan ng pangalawang kuya ko. Ay nadaganan ng dump truck. Maaaring, grabe talaga ang sitwasyon. Doc, kumusta ang kalagayan niya? Hindi maganda ang sitwasyon. Halos lahat ng buto niya ay nabasag. Nasalanta ba lahat ng internal organs? Puno ng dugo ang kanyang tiyan. Hindi sigurado kung dahil ba sa nabasag na tadyang o nasaktan ng mga organo. Pa! Umupo ka! Umupo ka! Huwag ka masyado mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Pa, ang pangalawang kuya ko, siguradong magiging maayos siya. Bakit ganito? Panginoon, ingatan mo ang pangalawang kuya ko. Sana walang mangyari sa kanya. Iligtas mo siya. Wen Yuan, mabuti ang intensyon mo. Doc, kumusta na siya? Stable na ang vital signs, pero hindi pa lubusang ligtas. Ililipat muna siya sa ICU. Kung makakalampas siya sa unang 24 oras, matitiyak ang kanyang kaligtasan. Paano na ang kumpanya? Hindi naman titigil ang mundo kung wala siya. Tumahimik ka nga! Kuya, ihatid mo muna si Papa pa uwi. At Nanfeng, sumama ka na rin sa kanila. Mananatili ako rito para alagaan si Kuya. Sa loob ng ICU, hindi pwede pumasok ang mga kamag-anak. Mananatili ako dito. Mas magiging kampante rin si Kuya.
Kuya, kayo na muna. Mag-CR lang ako. Anong ba talaga nangyayari? Ito isang pagpatay. Yung dump truck na yon, diretsong tumama sa kotse ni Chuan. Wala ka ba sa loob ng kotse? Bago mangyaring aksidente, tapos na si Chuan sa lahat ng gawain at nagmamadali pa uwi sa Yi City. Hindi siya natulog buong gabi at nakaupo sa likod ng kotse. Kasama ko yung sasakyan na nasa likod. Nakita ko mismo, yung dump truck na yun ay diretso sa kotse ni Chuan. Hindi ikaw may gawa nito, hindi ba? Para bang galit na galit mo kay Shimo Xuan? Alam ni Chuan na iniimbestigahan mo siya. Nanfeng, naligaw ka ng impormasyon. Siguro alam mo rin na may kinalaman sa amin ng aksidente. Pero pareho lang tayong naloko. Nung araw ng aksidente, talagang pumunta si Chuan sa lugar, ngunit para magligtas ng tao. Kasi nahuli kami ng kaunti. Ang pulis at ambulansya, kami mismo ang tumawag. Ang kabuong kwento. Ang gusto kong marinig kabuong kwento. Sabi ni Chuan, na harap-harapan niyang ipapaliwanag sa'yo mula umpisa hanggang sa dulo. Pag-usapan natin sa susunod. Nanfeng, naipadala na si Kuya sa ICU. Nasa labas lang ako naghihintay sa kanya. Pasensya na. Sa oras na ito, naiwan pa kita mag-isa dyan sa bahay. Ang hirap para sa'yo. Kahit gaano ginawa ni Motion sa'yo, ikay mabuti pa rin sa kanya. Talagang kahanga-hanga. Sa anumang kaso, magkapatid pa rin kami. Parehas lang ang dugo na dumadaloy sa aming katawan. Magpahinga ka na dyan. Kakatapos ko lang marinig sa doktor, kahit magising si Kuya, maaaring hindi na siya makakalakad ulit. Huwag kang masyadong malungkot. Pa! Si Kuya! Ano nangyari sa kapatid mo? Hindi pa siya nagigising. Sabi ng doktor, maaaring magiging vegetative state siya. Hindi ba sabi nila na maliligtas siya? Sabi ng doktor, kung magigising siya sa loob ng 24 hours, ligtas na siya. Pero kung hindi, magiging vegetative state siya. Tawagan mo si Uncle Kong mo. Isa siyang neurosurgeon. Siguradong may paraan siya. Oo, pa, tatawagan ko siya. Huwag kang mag-alala. Magpapalit muna ako ng damit sa kwarto ko. Bakit nandito ka? Narinig ko lang kayo kaya lumapit ako. Misia. Shimo Xuan. Hindi ka makakoma, hindi ba? Shimo Xuan. Huwag kang magpapanggap ng patay. Gisingin mo sarili mo. Kung patay ka na, mas maganda pa siguro. Sana hindi ka na huminga. Akala mo gusto ko mamatay? Bakit? Bakit ka nagpanggap ng patay? Peke bang aksidente? Peke rin bang mga sugat sa katawan mo? Ano bang totoo? Totoo ba na sadyang patayin ka? Akala mo gusto ko mamatay? Kung hindi dahil sa sinabi mo sa akin. Ngayon, dapat gaya ako ng sinabi ni Wen Yuan na naging isang kalat na bakal na ako. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. May mga tanong pa ako na kailangan kong itanong sa ng harapan. Pasensya na. Mr. C, saan ako naging mali sa'yo? Wala akong pinatay. Pero merong namatay dahil sa akin. Nung akong namamahala sa bidding project ng Sinhai Bay, ang kakompetensya namin ay Changheng Group. Para patunayan sa ama ko ang kakayahan ko, napilitan akong gumamit ng hindi kinais-nais na paraan. At noon, tumulong ka sa kalaban ng Changheng sa kaso nila. May alitan na kayo noon. At umabot pa ito sa pulisya. Kaya't nagplano ako ng isang kidnapping incident. Plano kong kidnapin ka para masira ang reputasyon nila.
At kapag umatras sila sa bid, palalayain na kita. Pero sa araw na yon, wala ka pala sa Yisheng, kaya kinansila ko ang plano. Pero sabay nun, nakatanggap ako ng balita na mapapahamak ang pamilya mo. Nagmamadali kong pumunta doon. Pero pagdating ko sa lugar, ang mga magulang mo at kapatid mo, nadisgrasya na. Sino ba talaga ang nasa likod ng aksidenteng yon? Hello? Nanfeng, nasan ka? Kasama ko si Chinlan. Pauwi na ako. Kailangan mo ba na sunduin kita? Hindi na. May mamaghahatid na sa akin. Mag-ingat ka sa daan. Iniinit ko ang bird's nest soup para sa'yo. Katulad na kay Chingyu. Nanfeng! Gabi na. Hindi mo na kailangang umuwi. Pwede namang doon ka na lang sana natulog. Dahil sa nangyari sa kapatid mo, siguro pagod ka na rin. Ilang araw na siyang walang malay. Sabi ng doktor, pagkahabang buhay na siyang ganyan. Karaniwan ay palaging laban sa'yo. Ngayon, ganito siya. Hindi ba tugma na sa damdamin mo? Nanfeng, kahit ano pa man, kaming dalawa ay magkapatid. Kahit hindi kami magkapatid sa iisang ina, pareho pa rin ang dugo na dumadaloy sa katawan namin. Ikaw ang pinakamapagpatawad na tao na kilala ko. Kung ikukumpara ka sa kuya mo, isa kang anghel. Habang siya ay isang demonyo. Ang nasa likod ng lahat ay si Wen Yuan. At may ebidensya na. Alam na rin ni Papa ang sitwasyon. Yun, Feng. Ang pangalawang kapatid mo ay nasa ospital. Nasa coma siya. Hindi pa siya patay. Bakit ka ba nagmamadali na makaupo sa kanyang pwesto? Tatanungin kita, kaya mo bang pamahalaan ang buong Honghai International? Pa, sa panahon ngayon, si Mushuan ay nasa coma. Alam mo rin kung gaano bumagsak ang stock price ng C Group. Kung magpapatuloy pa ito, mas mabuti pang ibigay mo na agad ang kanyang pwesto. Kahit ibigay ko man, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Pa, kung hindi mo ibibigay sa akin, kanino mo pa ibibigay? Kay si Wen Yuan ba? Isa lang naman siyang tanga sa pag-ibig. Lumabas ka na! Pa, isipin mo naman ang Honghai International. Baka bukas, makakarinig tayo ng balita na si Mushuan ay namatay na. Ikaw! Kuya, paano mo magagawang ganun kausapin si Papa? Kung siya'y mamuo sa galit. Bunso, sa oras na ito, huwag ka na munang gumawa ng mabuti. Hindi rin magandang daluyan ang dugo ni Papa. Ang ilang ugat niya ay barado na sa pagkakataong ito. Dok, kumusta na si Papa? Wala na siya sa panganib sa buhay ngayon. Pero maaaring magkaroon ng mga after effects kapag nagising. Pa, ito na mga huling habilin na inihanda namin para sa'yo. Paki-review mo na lang. Tapos, pirmahan mo lang dyan sa ibabaw ng pangalan mo. Ayoko! Ano? Pipirmahan mo? Pero nanginginig ang kamay mo. Walang problema. Eto. Hahawakan ko na lang ang kamay mo. Tutulungan kitang pumirma. Kuya, parang sumusobra ka na yata. Bukod pa rito, laban ito sa kagustuhan ni Papa. Ang ganitong habilin ay hindi magiging valid. Huwag mo nang pansinin to. Lahat ng masasama, ako ang gumagawa. Lahat ng mabuti, ikaw ang gumagawa. Bunso, sa ating tatlong magkakapatid, ikaw ang pinakatuso at mapandinlang. Talagang ikaw. Pero sinong may kasalanan na para kang mabuting tao? Kuya, matagal ka na rin nasa coma. Araw-araw ka na nakahiga ng ganito. Hindi ko alam kung nagkaroon ka ng pressure sa source. Ha? Hayaan mong i-check ka ng bunso mong kapatid. Tignan natin. May source ka ba? Ha? Meron o wala? Hayaan mo kong tignan. Ha? Wala pang source si Kuya. Mukhang naalagaan ka ng mabuti, ha? Nga pala, may magandang balita at masamang balita ko sa'yo. Alin ang gusto mong marinig muna? Sige, ang magandang balita muna. Ito ay binahagi ni Papa sa akin. Ang kalahati ng kumpanya. At ang masamang balita, nagkaroon siya ng stroke. Oo nga.
medyo napulot na rin sa edad niya. Naibigay pa ang malaking responsibilidad ng kumpanya sa'yo. Pero ayos lang sa ngayon. Ngayon, nasa rehab na siya. Pagpahingahin lang at gamutin ng maayos. Si Mushen. Gumising ka na. Dadalhan kita ng balita. Bukas, ako magiging chairman ng Honghai Group sa seremonya ng pagpapatupad. Inaasahan ko na pupunta ka ng eksaktong oras. Nanfeng, ayos bang suot ko? Hindi ba masyado lang itong simple? Hindi ba pala ikang low profile? Bakit nga high profile ka na? Itong araw ng aking pagtatalaga, kaya dapat high profile. Congrats sa'yo, Chairman C. Bakit sa tono mo, parang naririnig ko ang pagkadismaya? Hindi ba ito dahil kay si Mushen? Anong sinasabi mo? Yung nasa tiyan mo, anak niya ba talaga? Sinasaktan mo kung Wenyuan. Huwag mo kong tawagin Wenyuan. Tawagin mo kong asawa ko. Tawagin mo! Tawagin mo! Wenyuan! Huwag ka na magpanggap. Nanfeng, huwag mong isipin na hindi ko alam na pumunta ka ng palihim kay si Mushen. Pero ano kung nakikita mo siya? Pero yung taong yon, nakokoma na siya. At yung nasa tiyan mo, kailangan pa rin akong mag-alaga. Si Wenyuan. Ang iyong pagkukunwari. Nakakasuka talaga. Kung hindi ko sinabi sa'yo, maiisip mo pa rin ba na ako isang mabuting tao? Kaya pala, sa cellphone ko, ikaw nang lagyan ng spy software. Nakakatawa naman at ngayon mo palalaman. Talagang nakakatawa. Sinasabi ko sa'yo siya, Nanfeng. Simula ngayon, alagaan mo ko ng maayos. Dito sa pamilyang Si, may karapatan ka lamang ng isang buto o laman. Kung ang puso mo iba, ibahin mo na rin ang isip mo. Bakit nandito siya? Hindi ko alam, Third Young Master. Hanapin ang isang tao at ayusin siya. Ngayon ay araw ko sa pagtatalaga bilang chairman ng Honghai Group. Salamat sa lahat na naglaan ng oras para dumalo sa aking seremonya. Pamumunuan ka ang Honghai Group at lahat ng empleyado patungo sa mas matagumpay na hinaharap. Third Young Master, pwede ko bang malaman tungkol kay Shimoshin? Chairman C, kung maaari. Chairman C, ano po ang naging sanhin ng aksidente ni Second Young Master C? Bago ma-stroke ang ama nyo, pinapahalagan niya ng husto si Second Young Master C. Ano po sa tingin nyo? Karapat dapat ba kayo upang maging chairman ngayon? Malakas ang kakayahan ng kuya ko. Tunay ngang pinapahalagan siya ng ama namin. Napakagaling. Hindi pa siya namatay. Huwag po na yung gamit ang maling salita. Itaas mong kamay mo. Ha? Napakabastos Grabe naman naman. yun. Pasensya na. Sa mga nakarang araw, pabalik-balik sa kumpanya at ospital, medyo nilimig ako. Ang asawa ko ay napakamaasikaso. Pasensya na sa inyo lahat. Kakatapos ko lang magpakita ng pagmamahal. Saan na tayo napunta? Oo. Tungkol sa kuya ko. Tunay ngang pinapahalagan siya ng ama namin. Pero sa kalagayan niya ngayon, kahit ayaw ko, kailangan ko talagang upuan ang posisyon na ito. Pwede naman hindi ka umupo. Bakit mo kailang pahirapan ang sarili mo? Nanfeng, pagod ka na. Assistant Lu, tulungan mo ang asawa ko na bumaba. May tanong din ako kay Chairman C. Tungkol sa kaso ng aksidente noong ika-12 ng Hunyo, pwede ba bang malaman anong papel ginampan ni Chairman C sa pangyayari ngayon? Tumahimik ka kaagad. Paniwalaan mo na pwede kong ipatanggal ang oxygen tube ni Si Mushen sa anumang oras. Wenyuan! Hindi ba si kanya Master C yun? Hindi ba nakoma siya? Wenyuan, kahapon, inibitahan mo kami sa inyong seremonya sa pagtatalaga. Ngayon, nandito na kami. Kuya, mabuti at ayos ka lang. Kung hindi ka naman talaga nabangga, bakit mo kailangan magpanggap para ikabahala ng lahat? Siyempre para sa'yo. Ganito ka kaplanado, kaya kailangan kitang suportahan. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi mo maintindihan? Ayos lang. Third Young Master, saan hindi pwede mag-usap? Bakit sa kotse mo mag-uusap? Hindi mo alam, may nakikinig sa kabilang dingding. Sobra ka rin maingat, hindi nakapagtataka. Parang walang pakialam ka lang.
Ang batang yon, kailangan na siyang mawala. Paano natin siya papalayasin? Sa aksidente sa kotse, bagaman ginamit mo ito ang pinaka hindi inaasahan at pinakamatagumpay na gamitin. Shannon Feng, nakikinig ka sa akin? Hindi ba ito pag-amay mo na sa sarili mo? Hayop ka! Talagang nagkamali ako sa'yo. Pa, hindi ganyan. Itong si Nanfeng, nakikipagrelasyon siya sa pangalawang kuya ko at ang batang nasa sirpupunan niya, sa pangalawang kuya ko yan. Ako'y nagpapanggap lang ako may stroke. Ang sinabi mo, at malinaw ko nakita ang lahat. Third young master, kung totoong recording, igaysa mo sa pagpatay. Mga tao, palayasin niyo mga ito. Palayasin niyo! Wen Yuan, may tanong ako sa'yo. Nung nakaraan, nakita mo ba mismo nang tiyahin mo ang pumatay sa iyong sariling ina? At kinulong ka ni Mushuan sa banyo? Oo. Nung nangyari yon, wala ako sa Yi City. Pagbalik ko, nakremate na si Mushin. Si Muran ay wala na sa bakas. Hindi ko talaga haharapin na magduda. 5 o 6 na taong gulang ka pa lang noon. Naiisip mo na magsinungaling sa akin? Pa, nagkunwari ka may stroke at muling binanggit ang nakaraan. Hindi mo ba nais makipag-alyasa kay Mushuan upang tapusin ako? Ako rin ay anak mo! Ang ina mo, dapat kilala mo naman, hindi ba? Matagal na kayong hindi nagkita. Gusto mo ba siyang makita? Anong pinagsasabi mo? Anak! Anak! Ikaw babae ka! Huwag kang manaboy! Hindi mo ba kinikilala ang tunay mong ina? Ton, ang mama mo ay nagnakaw ng damit ng mama ko at nagtago sa silid ng mama ko at hinihintay ang pagbalik ng mama ko. Natuklasan ito ng aking ina at sa huli, gamit ang kutsilyo. Pinagsaksak niya ang dibdib ng aking ina! Ito'y gawa-gawang kwento lang! Pwede natin gawin ang DNA test! Ito si Tita Sin. Ang pagkasunog na ito, nung bata pa ako, aksidenteng natapon ng sabaw sa braso ni Tita Sin. Hindi ko alam. Wala akong alam. Anak! Anak! Lumayas ka! Hindi ako ng anak mo! Isa ka talagang hayop! Ikaw si Wen Yuan, hindi ba? Kilala mo ba si Zhuang Haisheng? Hindi ko siya kilala. Siya nga yun. Hindi kita kilala. Siya nag-utos sa akin na magmaneho para bumaga sa pamilya ni Atty. Sia. Huwag ka magsalita ng kalokohan dito! Wen Yuan, sumama ka na lang sa amin sa estasyon ng pulis. Lahat ng ito ay pinagplanuhan yung dalawa. Wen Yuan, upang ibentang lahat kay Mushuan, plinano mo mismo ang aksidente. Napatay mong dalawa. Na wala magkinalaman sa'yo, hindi mo dapat ginawa yun. Pasensya na. Nasa ganitong paraan ko kayo nakilala. Ako si Mushuan. At dahil sa akin namatay kayo. Ma, natagpuan ko na pumatay sa inyo. Siya ay si Wen Yuan. Wala kayong personalitan sa kanya. Wala kayong galit sa kanya. Ito ay dahil sa tunggalian sa pagitan ng mga mayayamang magkakapatid. Kayo naging biktima. Ngunit may isa pang tao na mukhang walang sala. Ngunit ang lahat ay nagsimula dahil sa kanya. Alam ko na, ang mga pagkakamaling nagawa ko ay hindi na maibabalik. Tinutukoy kong sarili ko. Kung hindi dahil sa sobrang mataba at prangka ko noon. Sila, paano pa kaya sila? Mula nung pinili kong makipagtulungan sa'yo, dala ko ng sarili kong kasalanan. Ano? Ang pagbayad sa kasalanan. Mula pagkabata, walang nagturo sa akin kung paano magmahal. Akala ko noon, ang pag-aari ay pagmamahal. Kaya gumamit ako ng maruming paraan. Pinatili kitang nasa tabi ko. At sa tuwing nasasaktan kita, ako rin nasasaktan ng gusto. Pero hindi ko alam kung paano ayusin. Ngayon alam ko na. Handa ka bang kalimutan ang nakaraan
at magsimula muli sa akin. Kumusta? Itong unang pagkikita natin. Ako si Shannon Feng. Kumusta? Ikinagagal ako makilala ka. Ako si Simu Xuan.